Mga mahal na kapatid, sa panahon ngayon ay laganap ang iba't ibang uri ng krimen at karahasan. Kasama riyan ang pang-aapi at panggigipit sa kapwa lalo na sa mga mahihirap at mga walang kaya. Patuloy ding lumalaki ang agwat sa pagitan ng mga mayayaman at mahihirap at sa pagitan ng mga makapangyarihan at ng karaniwan. Dahil sa mga bagay na ito, madalas tayong nakakasaksi ng pagkilos ng mga tao, individual man o kalipunan, na naglalabas ng kanilang hinaing sa pamamagitan ng mga pampublikong forum na humihingi ng katarungan, kasama sa kanilang pinananawagan ang paggalang sa karapatang pantao, lalo na sa mga nasa kapangyarihan. May mga buong tapang na tumatayo at ipinagtatanggol ang kanilang karapatan at ang mga pribilehiyong kaakibat nito laban sa sino man o anumang bagay na nagbabanta rito. Sukdulang magbuwis sila ng sariling buhay. Isa pong pagkukunwari kung sabihin natin na hindi mahalaga ang gayong karapatan at pribilehiyo. Gayunpaman, bilang mga anak ng Diyos, ang lalong mahalaga sa atin ay ang dakilang karapatan at pribilehiyong ipinagkaloob ng Diyos sa atin nang tawagin niya tayo sa Iglesia ni Cristo. Dapat natin itong laging pahalagahan, ingatan, ipakipaglaban o ipagsanggala. Ano po ba ang napakahalagang karapatan at pribilehiyo na tinamo natin mula sa Diyos nang tawagin niya tayo sa Iglesia ni Cristo? Basahin natin ang pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 3, talatang 6. Na ang mga hentil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Batay po sa pahayag na ito ni Apostol Pablo, ang mga hentil na naging bunga niya sa pangangaral ng Ebanghelyo o ng mga salita ng Diyos ay naging mga tagapagmana ng pangako nang sila'y naging kasangkap o kaanib ng katawan ng Panginoong Kristo. Alam natin kung anong tinutukoy na katawan ng Panginoong Kristo. Yun ang Iglesia ni Cristo ayon sa nakasulat sa Colosas 1:18 at Gawa 20:28. Alin naman ang tinutukoy na pangako na kanilang mamanahin? Ang kaligtasan o ang buhay na walang hanggan doon sa langit, sa bayang banal. Kaya, ang batayan ng Diyos sa pagkakaloob niya ng karapatan at pribilehyo sa pagtatamo ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan ay hindi ang mga katangiang panlupa na natamo ng sino man, kundi ang pagiging bahagi niya ng katawan ni Kristo o ang kanyang pagiging kaanib sa Iglesia ni Kristo. Bakit po isang napakadakilang karapatan at pribilehiyo ang natamo natin nang maging kaanib tayo sa Iglesia ni Kristo? Ano ba ang kalagayan natin noong hindi pa tayo kaanib sa Iglesia o noong taga-sanlibutan pa tayo? Ang babasahin natin ay pahayag din ni Apostol Pablo dito sa Efeso 2, talatang 11 hanggang 12. Kaya nga alalahanin ninyo na kayo noong una, mga hentil sa laman, na kayo ng panahong iyon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Ano po ang kalagayan natin noong hindi pa tayo kaanib sa iglesia? O noong taga-sanlibutan pa tayo? Katulad tayo ng mga hentil na naging bunga ni Apostol Pablo sa kanyang pangangaral ng Ebanghelyo. Dati, hiwalay sila sa Panginoong Kristo.
Hindi sila kabilang sa mga may tipan ng pangako. Wala silang pag-asa at wala silang Diyos sa sanlibutan. Pero nung nagsisampalataya na sila sa ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo na sugo ng Diyos, napasangkap na sila sa katawan ng Panginoong Kristo. Hindi na sila hiwalay sa Panginoong Kristo. Meron na silang Diyos at may pag-asa sa pagmamana o pagtatamo ng kaligtasan. Ganito rin po ang naging kalagayan natin nang tayo'y maging kaanib sa Iglesia ni Cristo, bunga ng pangangaral ng kapatid na Felix Manalo, nasugo ng Diyos sa mga huling araw na ito. Kaya napakahalaga ng ating pagka-Iglesia ni Cristo. Hindi lang nagkaroon tayo ng kaugnayan sa Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kaugnayan at nailapit tayo sa Diyos, kundi pinaglaanan tayo ng Diyos ng dakilang pangako, yun nga ang kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Kaya, itong dahilan. Sa kabila ng kasalukuyan nating kalagayan, na itinawalag, itinakwil ng kasalukuyang pamamahala, nagpapatuloy tayo sa pagbibigay ng malaking pagpapahalaga sa ating pagka-Iglesia ni Cristo at matibay tayong nananalig na walang sino mang masamang tao o anumang masamang hakbang ng sino man ang makapag-aalis sa atin ng karapatan at pribilehiyong tinanggap natin mula sa Panginoon Diyos. Subalit, iginigiit po ng mga naninira sa atin na wala na tayong karapatan na magsabing Iglesia ni Cristo tayo sapagkat itiniwalag na nila tayo. Kaya paulit-ulit nilang pinagsisigapang hadlangan o sirain ang ginagawa nating mga paglilingkod, lalo na itong ating mga pagsamba. Kaya itanong natin sa Biblia, yun bang hindi makatarungang pagtitiwalag na ginawa sa atin ay nakapag-alis sa atin ng karapatan at pribilehyo bilang mga kaanib sa iglesia at tagapagmana ng pangakong kaligtasan? Kailan po ba maaaring mawala sa atin ang karapatan at pribilehiyong kaloob sa atin ng Panginoong Diyos? Pakinggan niyo ang pahayag din ni Apostol Pablo sa Hebreo sa 3:14 at 12. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatang matibay ang pasimula ng ating pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Kailan po maaaring mawala sa atin ang karapatan at pribilehiyong kaloob ng Diyos sa atin bilang mga kaanib sa iglesia at tagapagmana ng pangakong kaligtasan? Pagka nagtataglay na po tayo ng pusong masama na walang pananampalataya. Katumbas ng nawala na sa atin ang tunay nating pananampalataya. Ang gayong kaanib ay nahiwalay na sa Diyos na buhay. Hindi nakabahagi ng Panginoong Kristo. Sapagkat hindi sila nakapag-ingat na matibay ng pasimula ng pagkakatiwala hanggang sa katapusan. Nung una lang sila sumampalataya, nakapag-ingat ng kanilang pagkakatiwala, ng pagkakilala sa Diyos. Pero dumating ang panahon, lalo na nga sa panahon natin ngayon, wala na ang sugo, wala na ang naunang namahala, yung iba ay nawala na rin ang paninindigan sa tamang aral. Ang gayong mga kaanib, hindi nakapag-ingat ng karapatan nila at pribilehyo sa pagtatamo ng kaligtasan. Dapat po nating tandaan, mga kapatid,
na ang tunay na pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig ng mga salita ng Diyos na itinuro ng sugo. Meron po bang sugo ang Diyos sa mga huling araw na ito? Meron. Tinuruan ba tayo ng mga salita ng Panginoong Diyos? Tinuruan tayo at sinampalatayanan natin. Pero sapat ba na tayo ay sumasampalataya sa mga aral na itinuro ng sugo? Nakasulat din sa Santiago 2:14 hanggang 18 na ang tunay na pananampalataya ay napatutunayan sa pamamagitan ng mga gawa. Alin pong gawa ang dapat nating ilakip sa ating pananampalataya? Ang pagsunod o pagtupad sa mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo. Pagka hindi natin natutupad, hindi natin nasusunod, o hindi natin nalalakipan ng gawa ang ating pananampalataya, sa harap ng Diyos patay. Walang mapapakinabang sa ganung uri ng pananampalataya. Kaya makikilala po sa pamamagitan ng mga gawa ng tao kung tunay siyang sumasampalataya o wala na siyang pananampalataya. Sino kung gayon ang may masamang puso na hindi nanghahawak sa tunay na pananampalataya? Ang mga kaanib na nanindigan at nagtatanggol sa katotohanan at sa iglesia? O ang mga lumalabag sa mga aral ng Diyos at sumisira sa iglesia? Ano pong tingin ninyo sa mga nagtiwalag, sa mga pumupuna, sa mga katiwalian, sa mga kasama ang nasumpungan sa iglesia? At pinanatili at pinagtiwalaan pa ang mga nagsamantala sa pananalapi ng iglesia. Kaya nga, ang laki ng problema ngayon ng iglesia sa pananalapi. Sapagkat nasaid ang kabangyaman ng iglesia dahil sa katiwalian, dahil sa mga anomalya ng mga taong namumuno sa iglesia. Kaya tinatanong natin, nakapag-ingat ba sila? O nakapanghawak sa tunay nilang pananampalataya? O nawala lang ang sugo, nawala lang ang kapatid na Eranio Manalo? Nawala na rin ang paninindigan nila sa tamang aral, sa mga tuntunin, sa mga patakaran ng iglesia na ipinatupad ng mga naunang pamamahala. Kaya maayos na maayos ang pamamahala sa iglesia noon. Pero ibang-iba ngayon. Gaano kasama kung hindi tayo makapag-ingat o hindi tayo makapanghawak ng tunay nating pananampalataya. Si Apostol Pablo din ang pasagutin natin dito sa kanyang pahayag sa Hebreo 4, talatang 2. Ganito ang sinasabi. Sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. Gaano po kasama kung hindi tayo makapanghahawa sa tunay nating pananampalataya, hindi po natin pakikinabangan ang mga salitang ating napakinggan. Kahit paalam natin ang lahat ng tamang aral o doktrina, subalit hindi naman natin sinasampalatayanan. Bagkus ay ating nilalabag o sinusuway, hindi rin po natin ito pakikinabangan. Hindi natin ito ikaliligtas. Ginagawa lang natin ang karapatan at pribilehiyong tinamo natin na walang kabuluhan. Kaya kailan masasabi ng isang kaanib sa iglesia na karapat-dapat siya sa karapatan at pribilehiyong ibinigay ng Diyos sa kanya kung makikita sa kanya ang uri ng pamumuhay na hinahanap ng Diyos sa mga tinawag niya sa iglesia.
Ano po ba ang dapat na maging katangian ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo? Dinggin ninyo nakasulat sa pahayag ni Apostol Pedro sa 1:14 hanggang 16 ng unang Pedro, ganito ang ating mababasa. Nagaya ng mga anak na matalimahin, na huwag kayong mangag-asal na ayon sa inyong dating mga masamang pita nang kayo'y nasa kawalang kaalaman. Ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Ang mga tinawag po ng Diyos sa iglesia ay inaasahan niya, hinahanap niya na maging matalimahin o masunurin sa Kanya. Kahit na ang isang tao ay nasa iglesia ni Cristo pa, kahit nangunguna pa siya, subalit kung masuwayi naman o manlalabag sa mga aral ng Diyos, hindi siya tunay na anak ng Diyos. Ano po bang inaasahan ng Diyos na uri ng pamumuhay ng mga tinawag ng Diyos at itinuturing niyang mga anak niya? Ang sabi ni Apostol Pedro, yamang, banal, ang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sapagkat nasusulat, kayo'y mangagpakabanal sapagkat ako'y banal. Pansinin ninyo yung salita ng Biblia. Yamang banal ang sa inyo'y tumawag. Sino po bang tumawag sa atin? Ang Diyos. Anong inaasahan ng Diyos na banal? Sa mga tinawag niya, mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Pag sinabing sa lahat ng paraan ng pamumuhay, wala tayong hindi susundin. Wala tayong hindi iaayon sa kabanalan ng ating kahalalan, ng ating pagka-iglesia ni Cristo. Makikitungo tayo sa kapwa, dapat may kabanalan. Makikitungo tayo sa ating mga magulang, dapat may kabanalan. Kaya masama yung nilalapastangan, hinahamak ang magulang, itinatakwil ang magulang. Walang kabanalan doon. Kaya kahit nangunguna pa sa iglesia at di umano gumagawa ng mabuti ng kawang gawa sa kapwa, pero merong nilalait, merong hinahamak, merong itinatakwil. Hindi nakatutugon yun doon sa sinasabi ng Biblia, mangagpakabanal kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa pakikitungo sa mga kapatid, utos ng Diyos na mag-ibig ang magkakapatid, hindi magtakwilan, hindi magpootan. Paano natin mahihikayat ang buong iglesia na ibigin ang isa't isa kung ang mismong tagapanguna napopoot sa magulang, sa mga kapatid, sa sariling dugo, sa sariling laman? Nakakalungkot ang nangyayari sa iglesia. Lalo na ngayon. Paano makatutugon na magpakabanal sa lahat ng paraan ng pamumuhay kung hindi na nakatuon ang buong pansin ng mga tagapanguna sa kapakanan ng iglesia? Bakit? Sumangkot na sa gobyerno. Humawak na ng tungkulin sa gobyerno. Kapakanan lang ng iglesia, hindi na maharap.
pagsasaayos lang ng lahat ng bagay sa iglesia, pagharap lang sa lahat ng mga suliranin ng iglesia, hindi na maharap, hindi na matugunan. Yung pang humawak ng pananagutan sa gobyerno, akuin ang mga suliranin ng iba, pwede namang ibang gumawa. Nakalulungkot na nangyayari sa Iglesia ni Cristo ngayon ang ganitong mga bagay. Ang hinahanap ng Diyos, kabanalan sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kaya nakikita tayo o hindi ng ating kapwa, tandaan natin ang Diyos ay laging nakabantay. Lagi tayong sinusubaybayan ng Diyos sa lakad ng ating pamumuhay. Sapagkat tinawag niya tayo sa iglesia para magpakabanal, magpakatuwid, upang tayo ay maligtas. Paano kung manlalabag tayo, masuwayin tayo? Kanino ba ang mga anak ng pagsuway? Sa Diyos pa ba? Pakinggan niyo, nakasulat dito sa pahayag din ni Apostol Pablo sa Efeso, sa 2, talatang 2, ganito ang sinasabi. Na inyong nilalakaran noong una, ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Ang mga anak ng pagsuway ay tiyak na hindi sariling pag-aari ng Diyos. Sa halip, sila'y kabilang sa prinsipe ng kapangyarihan ng hangin o ng espiritu na naghahari sa sanlibutan. Sila ay mga anak ng dyablo. Dalangin po namin na mga ministro ng EGM na ang katotohanan ito'y makapagbukas ng isip ng mga taong nag-aakusa at naninira sa atin na hindi na tayo mga anak ng Diyos. At wala na tayong karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. Dalawang uri lang naman ng mga tao. Mga anak ng Diyos, masunurin. Mga anak ng dyablo, masuwayin. Nasaan tayo? Kaya, sino ngayon ang mga anak ng pagsuway? Tayo na inaakusahan, na nagsisikap, na panindigan ng katotohanan, mabuhay sa kabanalan, sundin ang lahat ng mga aral ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo at ng naonang namahala, o ang mga nag-aakusa sa atin na sa halip na kapakanan ng iglesia, kapakanan ng kaluluwa ng mga kapatid ang harapin, ang intindihin, ang asikasuhin. Ang hinahanap ay yung maititiwalag nila. Ang hinahanap yung mga pumupuna sa mga kamaliang nasusumpungan sa iglesia para gipitin, para ipagtitiwalag. Yan ba ang dapat gawin ng kasalukuyang pamamahala sa iglesia? Ano ba ang dapat gawin ng lahat ng mga kaanib sa iglesia tungkol sa karapatan, sa kaligtasan na kaloob ng Diyos sa atin? Balikan natin ang nakasulat sa Hebreo, sa 2. Ang babasahin naman natin ay talatang 3. Paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangungusap ng Panginoon noong una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? Sinabi po ng Biblia, paano tayo makatatanan?
katumbas ng makatatakas sa parusa ng Diyos kung pabayaan natin ang ganitong dakilang kaligtasan. Kaya sa halip na makibahagi tayo sa pagbabatuhan ng mga akusasyon at pagsikapang sirain ang karapatan ng isa't isa na sumamba at maglingkod sa Diyos, dapat nating ituon ang lahat ng ating panahon at pansin sa pagpapatibay sa ating karapatan, sa pagtatamo ng kaligtasan, sa pagiging masunurin sa mga utos ng Diyos. Huwag po nating pababayaan ang ating dakilang karapatan sa pagtatamo ng kaligtasan. Sa pagkaiglesia ni Kristo natin, matatamo natin ang ating kaligtasan. Ingatan lang natin ang mga aral ng Diyos. Kaya paulit-ulit ninyong naririnig sa amin ng mga ministro ng EGM, hindi tayo dapat mahadlangan ng kasalukuyang kalagayan ng iglesia para gawin natin kung anong gusto natin gawin. Pabayaan na natin ang pagtupad ng ating mga saguti, lalo na ng pagsamba. Kaya nga, nagpapasalamat kami sa Panginoon Diyos, kayo, na patuloy na dumadalo ng EGM. Hindi man tayo nagkikita-kita. Maaring hindi nga tayo magkakakilala. Pero ang puso't isipan natin nagkakaisa na magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos. At inasasabikan pa nga natin na dumating ang ganitong mga pagsamba. Maaring ang iba sa inyo nakadadalo pa sa pagsamba sa kapilya. Pero bakit kayo nagpipilit pang makadalo sa EGM? Sapagkat alam ninyo na sa pagsamba natin, ang Diyos ay nagpapakahayag, ang Diyos ay nagpapakadama. Pinadadama niya na tinatanggap niya ang bawat pagsamba na ating ginagawa, palibhasa, nagpipili tayo na magawa kung ano ang ayon sa inaasahan niya. Kung kayo ay nakokontento na o nasisiyahan na sa pagsambang dinadaluhan ninyo sa kapilya, siguro hindi na kayo dadalo dito. Pero ang daingan ng marami, dry ang pagsamba sa kapilya. Ibang-iba na sa pagsamba sa panahon ng naunang pamamahala. Paano ang lagi na lang naririnig? Paghingi ng handog, ng donasyon, pagpapasako sa pamamahala. Samantalang napakaraming mga aral ng Diyos na mahalagang marinig ng bawat kapatid sa ikatitibay ng kanilang pananampalataya at panghahawak ng karapatan sa paglingkod sa ating Panginoon Diyos. Gaano ba kasama kung pahadlang tayo o padaig tayo sa iba't ibang mga bagay sa mundo para mapinsala ang ating paglilingkod? Hindi natin mapagtalagahan ang pagsamba, lalo na sa ating Panginoon Diyos. Pakinggan nyo, nakasulat dito sa Lucas, pahayag ng Biblia, ganito ang sinasabi sa atin. 14:16, itutuloy natin hanggang 21 at 24. Datapwat sinabi niya sa kanya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. At sa panahon ng paghapon ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahahanda na. At silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Sa kanya'y sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid
at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatwang na bakang lalaki at paroroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamani ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal, at kaya nga hindi ako makakaparoon. At dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kanyang Panginoon. Nang magkagayon sa galit ng puno ng sambahayan, ay sinabi sa kanyang alipin, pumaroon kang madali sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan at dalhin mo rito ang mga dukha at ang mga pingkaw at ang mga bulag at ang mga pilay. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na alinman sa mga taong inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking hapunan. Ang binasa po natin ay talinghaga ng Panginoong Hesukristo tungkol sa puno ng sambahayan na naghanda ng malaking hapunan. Nag-imbita siya ng marami. Ngunit lahat ng inanyayahan ay nagpasimulang gumawa ng mga dahilan na labis niyang ikinagalit. Ano po ang ipinasya ng puno ng sambahayan dahil sa matinding galit sa mga nagdahilan? Sinabi niya, walang sino man sa mga inanyayahan ang makakatikim ng aking hapunan. Ang puno ng sambahayan na tinutukoy sa talinghaga ay ang ating Panginoong Hesukristo. At ang hapunan ay ang kasalang magaganap doon sa langit, gaya ng nakasulat sa Apokalipsis 19:6 hanggang 9. Kaya naman, yaong mga gumagawa ng pagdadahilan o hinahayaan ang kanilang sarili na madai o mahadlangan ng pagdadahilan sa pagtupad ng kanilang tungkulin, ay tiyak na mawawala ng karapatan at pribilehyo sa pagtatamo ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, walang masamang maghanap buhay. Walang masamang mag-asawa, bumuo ng pamilya, magsikap sa buhay na ito, umunlad sa hanap buhay, makatapos ng pag-aaral, sa panig ng mga anak. Walang masama doon. Narito pa tayo sa mundo. Pero meron tayong pangunahing pananagutan. Na yun ang hinahanap ng Diyos sa mga tinawag niya sa iglesia. Maging masunuri. Maglingkod sa Kanya, sumamba sa Kanya. Mabuhay sa kabanalan. Kaya, huwag tayong pumayag sa kalagayan natin ngayon at sa kalagayan ng iglesia na hindi natin natutupad ang mga kalooban ng Diyos, pangunahin ang ating pagsamba. Sa panig ng mga itiniwalag na hindi makatarungan, ito ang ating pagsamba. Minsan sa isang linggo ang ating pagsamba. Daluhan ninyo. Huwag yung minsan na nga lang sa isang linggo ay hindi pa dinadalo. O pasumpong-sumpong ang pagdalo. Pagka maluwag ang oras, pagka hindi busy, ay dadalo. Tularan natin ang maraming dumadalo sa EGM. Alam niyo, napakaaga pa. Hindi pa nga nagpapanata eh. Ang mga tutupad na mga may tungkulin, nandyan na. Naka-log on na, naka-log in na. Paano sabik sila? Sabik sila. Sapagkat dito, ang sinasamba natin ay ang tunay na Diyos. Hindi walang kabuluhan ang ginagawa natin sa EGM. Pero paano natin mapagtatalagaan ang ating mga paglilingkod? Ang dami-daming intindihin sa buhay na ito ngayon. Nariyan pa ang mga suliranin, ang iba't ibang mga bagabag sa buhay. Anong kailangan ng bawat kaanib sa Iglesia ni Cristo upang sa kabila ng mga hadlang, mga tiisin, mga bagabag, makasunod pa rin tayo sa mga kalooban ng ating Panginoon Diyos? Basahin natin ang sagot dito sa Hebreo, sa 10,
talatang 36, ganito ang ating mababasa. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis upang inyong masunod ang kalooban ng Diyos at magsitanggap kayo ng pangako. Para makasunod tayo sa mga kalooban ng Diyos, sa kasalukuyan nating kalagayan, ang sabi ng Biblia, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Ang mga salitang ito ng Biblia ay nagbibigay sa atin ng dapat na maging isipan natin tungkol sa kahalagahan ng pagtitiis o pagtitiyaga. Kailangan yun. Kung hindi tayo matiyaga, kung hindi tayo matiisin, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. Pagka hindi natin nagawa ang kalooban ng Diyos, hindi natin matatanggap ang kanyang ipinangako. Kaya hindi po tayo nagtataka. Kung merong mga naging kaanib sa iglesia na tumigil na sa paninindigan sa tama. Nainip, hindi makapagtiis, bumaling na sa mga maling aral. Gumawa na ng mga desperadong hakbang. Hindi sila makapaghintay. Ang mga nainip, ang hindi makapagtiis, nanganganib na hindi matanggap ang pangakong kaligtasan. Idalangin po natin sa Diyos na huwag niyang ipahintulot na mangyari sa atin ang gayon. Na hindi na tayo makapagtiis, hindi na tayo makapaghintay, hindi na tayo makapagtiyaga. Hanggang kailan tayo dapat magtiis? Sa pagtataguyod ng banal nating karapatan at pribilehyo upang matanggap ang pangako ng Panginoon Diyos. Basahin natin ang pahayag ni Apostol Santiago sa 5:7 hanggang 8. Ganito ang sinasabi, "Mangagtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon." Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa tanggapin ang ulang maaga at huli. Mangagtiis din naman kayo. Pagtibayin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Hanggang kailan tayo dapat magtiis sa pagtataguyod ng banal nating karapatan at pribilehyo upang matanggap ang pangako ng Diyos hanggang sa pagdating ng Panginoon na totoong malapit na. Doon tayo tumingin. Huwag tayong malibang sa mga bagay sa mundong ito. Naglalakbay lang tayo. Nakikiraan lang tayo. Hindi tayo taga rito. Taga rin tayo sa langit. Mga anak tayo ng Diyos na pinaglalaanan niya ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan. Magtiis tayo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Sa ano itinulad? Ang dapat na maging pagtitiis at pagtitiyaga ng mga kaanib sa iglesia sa paghihintay sa pagdating ng Panginoon, gaya ng magsasaka na naghihintay ng mahalagang bunga ng lupa. Nagpagal siya, nagsakit siya, naghihintay siya ng bunga. May mga pagkakataon yung pagpapagal ng magsasaka nawawalan ng saysay. Pagka inabot ng kalamidad yung kanilang itinanim. Tayo, sigurado tayo sa aanihin natin. Sigurado tayo sa hinihintay natin. Takdang panahon lang ng Diyos ang hinihintay natin. Paparito ang ating Panginoong Kristo. Hanggang doon. O hanggang sa ating kamatayan, magtiis tayo, magtiyaga tayo. Sinong kaanib sa Iglesia ni Kristo ang makapananatiling matyaga, matiisin hanggang sa wakas ng kanyang buhay o hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo.
Pakinggan niyo, nakasulat sa mga huling talatang babasahin ko sa Awit 37:7, babasahin ko rin ang 5 hanggang 6. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa nang dahil sa Kanya na gumiginhawa sa Kanyang lakad, dahil sa lalaking nagpapangyari ng mga masamang katha. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyayarihin. At Kanyang palalabasing gaya ng liwanag ang iyong katwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katanghaliang tapat. Sino pong mga kaanib sa iglesia ang mananatiling matiisin o matyaga hanggang sa wakas, wakas man ng buhay o wakas ng mundo? Ang mga kaanib na matyagang naghihintay at nagtitiwala sa Panginoon. Paano kung ang mga naninira at nangigipit sa atin ay patuloy na umunlad at ginagamit ang kanilang kasaganaan upang hadlangan tayo sa ginagawa nating paglilingkod at pagsamba sa Diyos? Ang sabi ng Biblia, huwag tayong mabalisa o mag-alala. Sa halip ay dapat tayong patuloy na maghintay at magtiwala sa Panginoon. Ihabilin natin sa Kanya ang lahat ng ating mga lakad. Kaya yung mapanalanginin, yung laging dumudulog sa Diyos, lalo na sa panahon ng mga bagabag, ng mga suliranin, ng mga tiisin sa buhay, kaya ganyan na. Hindi sila nangahawak sa sarili nilang kakayahan, kundi sa magagawa ng Diyos. Makapangyarihan ng Diyos eh. Alam niya ang lahat ng bagay. Ano ba ang pangako ng Diyos? Sa mga nagtiwala sa Kanya, sa mga naghabilin sa Kanya ng kanilang buhay. Ang sabi, ilalabas niya ang ating katwiran na gaya ng liwanag at ang ating katarungan na gaya ng katanghaliang tapat. Sa makatwidang katwiran at katarungan ang siyang mananaig. Sa gayon, tayo ay mabibigyan ng katarungan. Makatarungan ng Diyos eh. Matuwid ang Diyos, banal siya. Hindi siya papayag na ang maghari sa bayan niya sa mga huling araw hanggang sa araw ng paghukom ay ang kawalang katarungan, ang kawalang katwiran. Hindi. Iayos niya ang iglesia sa takdang panahon niya. Walang maitatago ang sino man sa paningin ng Diyos. Alam niya kung anong nangyayari sa atin. Alam niya kung anong nangyayari sa iglesia. Alam niya na may mga hadlang sa pagtataguyod ng karapatan natin. Lalong alam niya na may mga pagsubok tayong pinagdadaanan. Siya ang nagpapahintulot na dumaan tayo sa pagsubok. Sapagkat yun yung pagdadalisay sa ating pananampalataya. Kaya, mga kapatid, patuloy tayong manghawak sa karapatan at mga kaakibat na pribilehyo na tinamo natin sa ating Panginoon Diyos. Darating ang dakdang panahon, wawakasan ng Diyos ang lahat ng mga kasamaan sa iglesia at mawawakasan ang lahat ng ating pagdurusa at pagtitiis. Babalik yung dating kapanatagan ng ating puso't isipan nung nabubuhay pa ang kapatid na Eranio Manalo na naghihintay na lang tayo sa muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Magpakatatag kayo mga kapatid. Totoong marami tayong tiisin. Pero huwag tayong tumingin doon sa hirap
na ating pinupuhunan. Huwag doon. Ang tingnan natin ang tulong at magagawa ng Diyos sa atin. Laging nakaabang ang Diyos. Laging nakatuon ang kanyang paningin, nakakilig ang kanyang pakinig sa mga tapat na lingkod niya, at nakahandang iunat ang kanyang makapangyarihang kamay para tulungan tayo sa kagipitan sa anumang ating pangangailangan. Kaya mga kapatid, sa pagtitipon natin ngayon, samantalahin natin ang pagkakataong ito na napakalapit ng Diyos sa atin. Itulog ninyo sa Kanya ang inyong kalagayan. Sabihin ninyo sa Kanya, Diyos ko, hindi ko kaya. Kung ako lang mag-isa, ang magtiis sa mga hirap na aking nararanasan ngayon. Lalo na pag naiisip ko ang kapakanan, ang kalagayan ng iglesia. Buhay ang Diyos ng Iglesia ni Cristo na tumawag sa atin, na nagsugo kay kapatid na Felix Manalo, na nagpaunawa sa atin ng mga katotohanan ng mga salita ng Diyos na maghahatid sa atin sa kaligtasan. Huwag tayong bibitiw. Huwag tayong tatalikod sa ating pagka-Iglesia ni Cristo. Manapalalo natin pakamahalin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo, ang ating kahalalan, ang ating karapatan bilang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Bago tayo manalangin, aawitin po natin ang ating kahalalan. Sumama po tayo sa pag-aawit. Mahabaging Diyos, Ama namin, na punong-puno ng awat pag-ibig, mula sa kaibuturan ng puso namin, papasalamat kami sa iyo sapagkat hindi mo binigo ang aming inaasahan na makakapiling ka po namin sa aming pagsamba. Palibhasa, kilala mo ang mga nagkakatipon ngayon, kung paano kami nagtitiis, kung paano kami nagtitiyaga sa paghihintay, sa pagkilos mo para sa aming kapakanan, lalo na sa kapakanan ng Iglesia. Ama, salamat, naaawit pa namin ang aming kahalalan. Hanggang ngayon, kabilang kami sa mga tinawag mo, may karapatang sumamba at maglingkod sa iyo. At sa bawat pagsamba na aming inihahandog sa iyo, Panginoon, hinahaplos mo ang aming puso. Pinadadama mo sa amin, tinatanggap mo kami. Malapit ka hanggang ngayon sa bawat isa sa amin. Sinasamantala namin ang pagkakataong ito. Ama, maaari ba lahat kami na nagkakatipon ngayon, gawin mong malalakas, gawin mong matitibay, matatag sa panghahawak namin sa aming tunay na pananampalataya, na anuman ang mangyari, anuman ang maging kalagayan namin sa buhay na ito, magiging masunurin kami sa iyo, mabubuhay kaming may kabanalan hanggang sa tamuhin na namin ang pangakong kaligtasan. Ama, ayaw naming mabigo ka sa amin. Kaya hiling namin sa iyo, gawin mo kaming tapat, gawin mo kaming masunurin upang ang magawa lang namin ay ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. May hangganan ang aming kakayahan, kaya ang pakiusap namin, lagi mo kaming palalakasin. Pagka humaharap kami sa mga suliranin at mga tiisin ng buhay, dudulog kami sa iyo. Panginoon, iabot mo ang iyong makapangyarihang kamay. Tulungan mo kami. Punuin mo ang puso namin ng pag-asa. Huwag kaming makabitiw sa ginagawa naming paglilingkod. Ang lalong nagpapabigat ng loob namin ay ang kasalukuyang kalagayan ng iglesia.
sapagkat hindi pa naman naaayos ang mga bagay na nakikita naming sumisira sa iyong bayan, lalo pang lumalala. Subalit sumasampalataya kami, kita mo ang lahat ng mga nangyayari sa iyong bayan at darating ang takdang panahon mo, nawawakasan mo ang lahat ng mga kasamaan, tatapusin mo ang mga paghihirap at pagtitiis ng mga lingkod mo. Habang naghihintay kami, Panginoon, pangako namin, patuloy naming pagtatalagahan ng mga pagsamba sa iyo. Hindi namin pababayaan ang mga paglilingkod sa iyo. May nakakakita man o wala, Panginoon, makita mo sa amin, nilalakaran namin ang iyong mga katwiran. Panginoong Hesukristo, malapit ka nang dumating, lahat ng palatandaang darating ka ay natupad na. Ang pagparito mo na lang ang aming hinihintay. Panginoon, huwag mo kaming kalilimutan ang mga pagsasakit namin para sa kapakanan ng iglesia at ng mga tungkuling ipinagkaloob mo sa amin. Pagsama mo kami sa langit, pagkalooban mo kami ng walang hanggang buhay, makapiling namin ang Ama habang buhay, magpakailanman, magpupuri kami sa iyo at sa Kanya. Panginoon, kung kulang pa ang mga tiniis namin, nakahanda pa kaming magpakasakit, huwag mo lang kaming pababayaan. Ama, baka sa mga sumasamba, merong may sakit. Maaari po ba haplusin mo ang katawan ng mga lingkod mo, magpagaling ka, dugtungan mo pa ang lakas namin, walang imposible sa iyo. Diyos ka na makapangyarihan sa lahat. Kung merong nabibigatan sa mga suliraning kanilang nararanasan, tulungan mo, pagaanin mo, iabot mo po ang pangangailangan ng mga nagkukulang sa kanilang mga pangangailangan para tiwasay, panatag kaming makapamuhay at makapaglingkod sa iyo. Ama, maawa ka sa iglesia. Tinatanong namin ang takdang panahon mo na iayos mo ang lahat ng bagay sa iglesia para ganap na mahanda sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak. Sumasampalataya kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin, ipinatawad mo rin ang lahat naming mga kasalanan at pagkukulang sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas.